Dinala ako ni Tita Veron sa isang shopping mall na puro mayayaman lang nakakapasok dito. Tara iha, sa salon muna tayo. Magpapaganda muna tayo sa tayo mamili para hindi tayo pagpalit ng mga boys. Wika ni Tita. Gusto kong tumawa sa pinagsasabi ni Tita Veron dahil para pa rin tong teenager kong kumilos. Sumunod na lamang ako dito. Dinati pa kami ng mga staff ng salon. Please assist my daughter-in-law. Wika ni Tita Veron sa isang bading. Don't worry, madam. Kaming bahala sa kanya. Sagot naman ng bading. Tsaka ako pinopo sa swivel chair paharap sa salamin. You know, sis, bagay mong may kulay ng buhok. Wika sa akin ng bading na siyang mag-aayos sa akin. Talaga? Maikling sagot ko. Yes, girl, bagay sa yung light brown na kulay dahil nababagay sa yung ganda. Muling wika sa akin ng bakla. Parang niloloko lamang yata ako ng baklang to bulong ko. Try ko nga magpakunin ng buhok dahil itim lang ang kulay ng aking buhok. Kahit minsan, di ko pa to ginalaw. Ako rin mismo ang gumugupit sa buhok ko kapag ito'y mahaba na, lalo na kapag lampas bewang ko ng haba. Namanga ako matapos makulay ng aking buhok dahil bumagay nga ito sa akin. Akala ko pinaglololo ko lang ako ng bading na to Alam na alam ko pa naman paano mambolang isang bakla. O diba girl, bagay mo? Ang ganda mo na lalo. Mas lalong ma-inlove sa'yo ang asawa mo. Wika sa akin ng bakla. Ngunit nawala ang ngiti ko nang banggitin nito ang asawa. Ay, sorry girl, wala ka bang asawa? Talong nito sa akin. Boyfriend lang meron ako. Natigil lang ang usapan namin nang dumating si Tita Veron. You're so beautiful, Iha, like me. Wika ng ina ng binata, nakangiti. Totoo namang maganda rin si Tita Veron. Bumagay sa kanyang bagong gupit at kulay. Same to you po, tita. Ang ganda mo rin po, sagot ko. Ano, tara na? Sa butik naman tayo, yaya sa akin ni Tita Veron. Parang gusto kong umurong dahil ang mamahal ng damit na nakadisplay. Napamulagat ako dahil sa presyo ng una kong hinawakang dress. Maganda kasi ito, malambot ang tela. Siguro masarap ding isuot ngunit nakakaloka naman ang presyo. Dahil mahigit 5,000 ang nakalagay sa tag nito. O iha, may napili ka na ba? Tanong ni tita. Wag na kaya tita, sagot ko. Why iha, ayaw mo ba dito? Sa iba na lang tayo maghahanap kung wala kang mapili dito. Tita, putol ko at saka lumapit dito upang marinig ng mga staff ang aking sasabihin. Ang mahal po kasi ng mga damit, bulong ko. Nagulat ako nang sumimangot itong tumingin sa akin. Ano ka ba, iha? Ayos lang yun. Huwag mong alalahanin ng pambayad dahil akong bahala. Pabalik na bulong sa akin ni Tita Veron. Pero kahit na, naiihiya pa rin ako Sayang lang pera, mas gugustuhin ko na lang bumili sa rekto dahil mura lang ang mga dress doon. 1,000 makakabili na ako ng 4 na pirasong damit. Ano iha, pumili ka na. Sige kung ayaw mo akong pipili para sa'yo. Wika ni tita. Sasagot pa sana ako nang kunin ni tita ang dress na hawak ko kanina. Siya rin ang pumili ng iba. Wala na ako nagawa ng dali na yon ni Tita Veron sa counter. Pagkatapos niyang magbayad, naglakad-lakad muna kami. Baka may magustuhan pa kaming iba. Hinila ako ni tita sa damitan pang baby. Look, iha, diba ang gaganda? Tanong ni tita, kaya ngumiti na lang ako dito. Tita, parang maaga pa po masyado kung bibili tayo ng mga damit ng babies. Wika ko. Ayos lang yan, iha. Tara sa loob. Yaya sa akin ni tita. Wala na ako ibang ginawa, kundi sumunod sa gusto nito. Naiiya naman akong tanggihan to, baka magalit pa sa akin. Look at this one, iha, diba? Ang cute? Wika ni Tita Veron, hawak ang isang pares ng sapatos na kulay blue. Pero tita, hindi pa naman natin alam ang gender nila. Paano kung puro babae po pala sila? Wika ko. Ayos lang yan, iha. Ang gawin natin, kumuha tayo ng sapatos ng girl and boy para sa ganun, pwede rin nilang gamitin. Tsaka pwede naman sa sunod na magbuntis ka. Wika ni Tita Veron. La, tita, di pa nga lumalabas sa mga panganay namin ni James, magbubuntis pa ako ulit? Sagot kong natatawa, dahil masyadong advance mag-isip ang ina ng binata. It's okay, iha. Wala namang masama. Huwag kang mag-alala, sasamahan kitang mag-alaga sa kanila. Wika ni Tita Veron, hawak pa rin ang sapatos na panlalaki. 3 pares ng sapatos ang kinuha ni Tita Veron at kung ano na lang pinagpupulot na gamit para sa mga babies namin ni James. Hinayaan ko na lang dahil mahirap tong pigilan, kaya pinabayaan ko. Mas excited pa sa amin ang ina ng binata kaysa kaming mga magulang. Ano iha, kaya mo pa bang maglakad?
Sa totoo lang po, nangangawit na po ang mga binti ko. Sagot ko dahil kanina pa kami lakad ng lakad sa mall. Tara na, kain na muna tayo para makapagpahinga bago umuwi. Wika sa akin ni tita. Pumasok kami sa isang mamahaling restaurant dito mismo sa loob ng mall. Mabuti may pangdalawahan pang upuan kaya doon kami umupo ni tita. Sa hindi ko inaasahan, nakatalikod to sa amin habang may kasamang babae. Si Lorraine yon ng kanyang ex. Parang tinusok ng kutsilyo ang aking dibdib, paulit-ulit, dahil ang sweet nilang tingnan magkasama. Masakit palang makitang mahal mo kasamang dating minahal. Iha, ayos ka lang, ba't namumutla ka? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Tita Veron. Tita, pwede ba tayong umuwi na lang? Para mas gusto ko pong magpahinga na lang sa bahay. Wika ako dahil hindi ko na kayang sakit sa nakikita ng mga mata ko. Mabutit hindi nakatingin sa James dito pero si Lorraine parang sinasadya yata ako nitong pakita ang sweet moment nila ng binata. Sinubuan pa nito ang binata tsaka ngumiti ito sa kanya. Pinipigilan kong lumuha dahil ayokong makita yun ni Tita Veron. Sige iha, sa bahay na lang din tayo kakain. Wika sa akin ni tita tsaka lumabas ng restaurant. Tita, pwede po ba na sa bahay po muna nilay ako? Wika ko kay Tita Veron. Why, iha? Wala po, tita. Parang bigla ko lang pong namiss na nanay. Wika ko. Sige, iha. Sabihin mo na lang kay James na sunduin kanya sa inyo. Wika ni tita, ngunit mabilis akong tumanggi. Tita, wag yun na lang pong sabihin kay James po. Uuwi na lang po ako bukas. Ani ko, para matapos na ang aming usapan. Pagkahatid ko sa aking ina ng binata, agad akong pumasok sa dati kong silid. Wala kasi sila inay nang dumating ako kaya diretso pasok na lamang ako. Dito sa silid na ito, nilabas ko lahat ng kanina ko pang pinipigilang luha na nag-uunahang nalaglag ang aking luha. Hindi ko akalaing darating kami sa ganitong sitwasyon kaya naman pala hindi niya ako magawang pakasalan dahil mahal pa rin ito ang ex niya. Tapos ako na tanga, nagpaloko sa kanya. Ano bang ginawa kong masama? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Minsan na nga lang akong umibig, ganito pa ang mangyayari sa akin. Umiiyak kong wika. Akala ko ayos na ang lahat dahil laging maayos naman kami. Nagtiwala ako sa kanya pero pinaasa niya lang pala ako. Ginawa niya pala akong panakip butas. Ang sakit na ako mismong nakakita sa kanila sa ganoong eksena. Sana lang pala hindi na muna ako nagmahal. Muli kong wika habang patuloy na umiiyak. Anak, pwede ba akong pumasok? Katok ng aking ina sa labas ng aking silid. Napahinga muna ako ng luha bago ko sumagot. Sige po, Nay. Ani ko? Lumapit ako at saka tumabi ito sa aking kama. Bakit? Anong problema, anak? Sabihin mo kay inay. Ani inay at saka hinaplos ang aking buhok. Nay, ani ko at saka sumubsob sa kanyang balikat. Sige lang, anak. Ilabas mo kung naman yung problema mo. Papakinggan ka ni inay? Wika sa akin ng aking ina. Kaya hindi ko na napigilan pa ang muling pag-agos ng masagana kong luha. Nay, si James, nakita ko po siya kanina sa mall at meron po siyang kasamang iba. Nay, ang sakit po kasi harap-harapan niyang kasamang dati niyang minamahal. Umiiyak kong wika. Nakita ko po siya kanina. Nakausap mo ba sa James, anak? Baka naman magkaibigan lamang sila. Wika ni inay, ngunit paano magiging magkaibigan sila? Iba ang tagpong nakita ko kanina. Hindi po, Nay. Dahil hindi po ako nakita ni James. Wika ko. At saka muling nagpahid ng luha sa aking mukha. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda, anak. Siguro may dahilan kung bakit sila magkasama. Alam ko din na mahal ka niya. Hindi naman siguro siya mag-e-effort kung hindi siya seryoso sa'yo, hindi ba? Pampalubag loob na wika sa akin ni inay. Totoo naman ang sinabi ni inay dahil ginawa ng lahat ng binata para sa akin ngunit may pag-aalinlangan pa rin ako. Pero sa bagay, hindi ko pa naman nakausap ang binata dahil ayoko muna siyang makita. Huwag ka nang umiiyak ha, kasi hindi nakakabuti sa'yo lalo na sa mga anak mo, wika ni inay. Tama si inay, ang mga anak ko ang maapektuhan sa ginagawa ko. Sige po nay, pero sana dito po muna ako. Kung pumunta man po dito si James, pakisabi na lang po uuwi na lang ako bukas, ani ko kay inay. Sige anak, kung yan ang gusto mo.
Ay siya nga pala, may iniuwi kami ng itay mo na pagkain. Halika, kain tayo? Yaya sa akin ni inay. Mabuti na lamang at meron akong ina na po pwede kong pagsabihan ng problema na siyang makikinig kapag may gusto akong ilabas. Katulad na lamang ngayon. Sana nga, wala nang ibang kahulugan na nakita ko kanina. Kapag totoo man yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasaan nga po pala si Itay? Tanong ko, habang kumakain ng salad na paborito ko. Alam na alam talaga ni ina yung gusto ko. Nandun sa kanto, may hinihintay na padala galing Cagayan. Ay, oo nga pala anak. Uuwi kami ng itay mo sa susunod na araw dahil kailangan kong umattend sa healing na sinampa ko sa mga Martinez. Wika ni inay. Nay, akala ko ba hahayaan na lang po ninyo? Baka ikapahamak mo pa. Ani ko. Itong itay mo kasi mapilit kaya ayun. Gusto niyang bawiin ng lupang nasakahan ng pinya. Wika ni inay. Pero inay, alam naman natin kung anong ugali ng mga Martinez. Wika ko na may pag-aalala. Bahala na anak, bastang akin lang maayos ko na to, sagot ni inay. Di na lang ako muli pang nagsalita. Pinagpatuloy ko na lamang aming pagkain hanggang sa matapos na akong ubusin ang nilagay ni inay sa salad sa aking mangkok. Agad akong nagpaalam na papasok muna sa aking silid upang matulog. Habang naghihintay ng oras, ngunit bago ko pumikit, narinig ko pa ang tunog ng cellphone sa tabi ng aking higaan. Hindi ko kilala ang numero. Sinagot ko itong kinakabahan. Hello? Ani ko. Don't come back to James' house because we have gotten back together and have plans to get married next month. Wika ng caller. Lorraine? Bulong ko, habang hawak ko pa rin ang cellphone at nakatapat iyon sa aking tenga. Yes, I am, Havana. Wala ka ng space dito dahil ako na ang magiging rina ni James at hindi na ikaw. Don't you know, he just used you. Kung baga, panakipbutas ka lang niya dahil ang totoo, ako ang mahal ni James. Wika niya sa akin. Nalaglag ang cellphone sa aking hita dahil sa narinig ko mula sa aking kausap. Muli, nagsilaglagan ng masaganang luha. Ayoko na. Totoo pala lahat ng nakita ko kanina. Hindi lang pala sila magkaibigan bagkos. Nagkabalikan na pala sila. Ang sama mo, James. Sigaw ko kahit alam ko na maririnig ako ni na inay sa labas. Havana, ayos ka lang ba anak? Wika ni inay nang palabas ng pinto. Di ako sumagot dahil hindi ko kayang sakit. Sakit na dulot ng una kong pag-ibig. Ang sakit pala kapag sa iba mo narinig na panakiputas lang ako ng taong mahal ko. Para akong paulit-ulit na dinudurog dahil sa sakit. Lumapit sa akin si inay. Nang di ko namamalayan, anak bakit? Anong masakit sa'yo? Nay, nagkabalikan na po sila at magpapakasal na sa susunod na buwan? Anak, siguro, hindi nga kayo tinadhanan ni James. Siguro hindi siyang nararapat para sa'yo. Wika ni inay habang yakap-yakap niya ako. Habang ako'y humahagulhol sa balikat nito. Bakit? Anong nangyayari dito, Rina? Bakit umiyak ang anak natin? Tanong ni Itay na kararating lang. Mamaya ako na sa'yo sasabihin. Tingnan mo na lang niluluto ko sa kusina. Taboy ni inay kay Itay na agad naman tong sumunod. Inay, akala ko wala lang lahat ng yon. Pero sa nakita ko kanina, sobrang sweet nila habang magkasama sila. Umiiyak kong wika. Anak, tama na yan. Ano ngayon ang plano mo? Tanong ni inay kaya tumingin ako sa aking ina. Nay, gusto ko na pong umalis dito. Ayoko na po siyang makita kahit kailan dahil alam ko, wala na rin siyang pakialam sa akin dahil nagkaayos na sila at malapit ng ikasal. Masasaktan lang po ako, inay, kung dito ako titira. Ani ko habang umaagos pa rin ang aking luha. Sige anak, kung yan ang desisyon mo, bukas na bukas din aalis tayo. Wika ni inay. Ang sakit, inay. Niloko lang pala niya ako. Ani ko at saka pinahid ang nag-uunahang mga luha ko. Shhh! Makakalimutan mo rin siya anak. Tsaka marami pang iba dyan. Hindi lang siyang lalaki sa mundo at saka maganda ka anak at sexy pa. Wika ni inay tsaka kaumuling niyakap. Ramdam ko na kasama ko ang aking ina. Salamat po inay, sagot ko. Sige, tama na yan. Dahil masama sa iyong kalusugan kapag umiiyak ka. Umiiyak din ang mga anak mo. Kapag galit ka, galit din ang mga anak mo. Gusto mo ba yon ha? Wika ni inay kaya ngumiti ako dito dahil pinapagaan niya ang loob ko kahit sobra ako nasasaktan sa nangyari.
Isang regalo para sa akin ang buong aking pamilya. May bonus pang 3 baby sa akin tiyan na silang nagpapalakas sa akin. Mabuti pa sila. Hindi ako sinasaktan. Hindi tulad sa ama ng mga anak ko. Kinaamagahan, nag-ayos na kami ng aming dadalhin na gamit. Nag-iwan na rin ako ng note kung sakaling pupunta dito sa James. Baka hindi na dahil kasama niya na si Lorraine. Muli na namang naglabasan ang aking luha, pero mabilis ko yung pinahid. Tama na, Havana. Huwag mo siyang iyakan. Kayanin mo to para sa mga anak mo. Kausap ko sa aking sarili. Anak, tapos ka na bang mag-ayos ng iyong gamit? Tanong ni inay. Opo, nay, sagot ko. Sige, ang iyong itay ang magbubuhat ng iyong mga gamit dahil bawal sa iyong mabigat. Wika sa akin ni inay, kaya lumabas na ako sa aking silid. Iniwan ko kay Aling Magda ang sulat ko sa binata dahil hindi ko na nakuha pang tawagan o i-text dahil hindi naman na kailangan at baka makaistorbo lang ako sa kanila. Ayoko namang ipagsiksikan ko pang sarili ko sa ayaw naman sa akin. Isang sasakyan lang sinakyan namin dahil diretso na to pauwi sa amin. Napabuntong hininga ko. Lulan kami ng bus papuntang Cagayan, Florida. Ang aming lumalayo na ako sa syudad kung saan ako lumaki at nakilala ang taong minahal ko. Sana nga makalimutan ko na rin siya dahil masaya na siya ngayon. Di ko namalayan muling naglandas ang aking luha sa mata at agad ko yung pinahid gamit ang aking kamay. Ayoko nang umiyak, nakakapagod din pala.